mukhang ligwak agad. Itong bagong salta ng NBI laban kay VP Sara. Sa pag-aakusa nila kay VP Sara, sa death threat daw di umano sa mag-asawa nila BBM at Liza Marcos maging si Martin Romualdez. Ginamit kasi nila ngayon sa hearing ang video noon ni Vice President Sara. Ating saksihan muli. Ninyo lahat. Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Kala ko sila yung minura eh. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. May kinausap. Sabi ko sa kanya, pag pinatay ako, Ayun. patayin mo si BBM, si Liza Araneta. The word na... No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Ayun. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang hanggang hindi mo mamatay sila. So ayun narinig natin kapag VP Sara. Kapag. So doon pa lamang papasok yung threat sa buhay ng mag-asawa. So kapag may nangyaring masama kay VP Sara. So meaning, hindi siya actually threat o pagbabanta sa buhay. Natawa lang ako dun sa umpisa nung minura nila. Puta na yung lahat. Akala ko yung mga kongresista yung minura eh. Kasi deserve nila. Pero ito, mabalik tayo sa topic Naniniwala ba kayo na ito ay isang threat kina BBM, Liza at Romualdez? Maliwanag naman sa video, di ba? Kapag may nangyari sa buhay o may nangyaring masama sa buhay ni VP Sara, doon pa lang papasok yung sinasabi ni VP Sara. So it's a conditional, mahina sa comprehension at mag-analyze. Kasi mahalaga yung konteksto, Ito, balikan natin itong inaresto noong May 2020 na si Ronel Mas, isang 25-year-old na public school teacher mula Zambales. Inaresto siya ng National Bureau of Investigation matapos nga niyang mag-post ng tweet na nag-aalok ng 50 million pesos na pabuya sa sino mang makakapas lang kay dating Pangulong Duterte. Ito talaga. Ayon nga sa kanyang post, ito yun I will give 50 million reward kung sino ang makaka kay Duterte. #no to ABS-CBN shutdown. So itong tweet na itong post na ito talaga yung literal. At direct na talagang may mangyayaring masama sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Kasi nagsasabi na siya may reward pa. So talagang ito yung tunay na banta. Samantalang kung i-compare natin sa mga sinabi ni Vice President Sara base doon sa video na na-play. Ang sabi niya, kung may nangyaring masama sa kanya, may kinausap na siyang isang tao, di umano, na siyang tatapos din sa buhay ng mag-asawang BBM Liza at si Romualdez. Kung may mangyayaring masama sa buhay ni VP Sara. So anong pinagkaiba ng dating guro way back 2020 na si Ronel Mas versus dito kay Vice President Sara? So itong teacher na ito ay gumawa ng pampublikong post na tahasang nag-aalok o reward ng pera sa sino mang makakagawa na makakapaslang sa buhay o makakapaslang kay dating Pangulong Duterte. So yun, ay maliwanag na talagang death threat. Samantalang itong kay Vice President Sara, nagbigay ng conditional statement si Vice President Sara habang sinasagot yung tanong tungkol sa kanyang seguridad. So meaning, this can only be executed kapag patay si VP Sara. Doon pa lang mangyayari. Kasi nga may banta. Noong una pa lang may banta na sa buhay ni VP Sara. So mahihirapan na mahihirapan na yung mga nagbabanta kay VP Sara. Naipatay siya kasi sila din. Mapapas lang. Babalik din sa kanila. So it's a conditional nga. At ito namang sina Representative Leila de Lima abay parang pinalalabas. Parang sinasabi daw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara na AI daw yung video na na-play doon sa committee hearing. Hello, Diyos ko po, Leila de Lima. Wala namang nagkiklaim. Wala namang nagsasabing AI ang video na yan. Pinaninindigan nga yun ni VP Sara Ang sabi nga niya, di ba, sa video,
No joke. Wala naman ang sasabi na AI yung video na yan. Wala nang sasabi na edited. Matagal na nga yung video na yan. Pakalat-kalat lang sa social media. Ito nga yata yung after yata ng video na ito ay dito na isiniwalat ni VP Sara yung corruption sa DepEd at kung sino yung may hawak ng budget ng Pilipinas na 2 tao lang daw. Si Romualdez at si Sadico. If I'm not mistaken correct me if I'm wrong. At ang pagkakatanda ko, ito rin yung time na ikinulong yung staff ng Office of the Vice President na kahit may sakit pa at walang kasalanan. Walang awa noon ng House of Representatives. At saka itong video na ito talagang galit na galit si VP Sara kasi nga ang mga Duterte galit na galit sa korupsyon. Hindi nila ito i-deny, itong video na ito. Kahit Leila de Lima, mema ka lang, gawa-gawa ka ng issue na AI, itong video na ito, wala naman nagkiklaim. Wala naman nagsasabing AI ang video na yan. Si VP Sara talaga yan. Gusto mo ba? Murahin ka din niya. At saka itong sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag na meron na daw siyang leads patungkol sa umanay assassin daw ni VP Sara. Baka naman kunwari lang yan na may lead pero wala kang mapangalanan. Ilabas mo na. I-name drop mo na. Or baka naman for the show lang. Or another Madriaga witness. Courtesy of Trililing. Pero ito lang naiisip ko, Opinion ko lang at nasa isipan ko lang, imagination ko lang. Sa sinasabi nilang may lead na daw, baka naman mamaya, kumuha na naman ang committee hearing, ang Committee on Justice ng another witness na naman at magpapanggap na siya yung assassin na sinasabi ni VP Sara na umami na siya, hindi na makakaya ng kanyang konsensya, nilalaglag na niya si VP Sara. Alam mo, sa totoo lang, naiisip ko na itong mga ganitong senaryo, ganitong mga script. Kasi napapanood ko yan sa hearing ninyo. Baka naman ito na yung baka naman ito na yung plan B ninyo kasi parang tagilid na kayo doon sa impeachment ni Vice President Sara. Kayo ba? Naiisip niyo na rin ba? Parang alam na natin yung flow pagkatapos nitong dumalo ni NBI Director Melvin Matibag dito sa committee hearing ng Committee on Justice, parang nai-imagine ko na naman baka may magpanggap na assassin ni VP Sara kuno, umamin, nakigets ninyo at nai-imagine na din ba ninyo yung magiging takbo na naman, baka another tanim witness na naman. Hanggang sa matakpan na matakpan ang tunay na issue talaga ng korupsyon sa gobyernong ito, ang flood control scam. Alam mo, nakakatawa na lang talaga ang gobyernong ito. Lalo na yung mga ahensya ng gobyerno. Lahat na yata ng ahensya ng gobyerno pinagkakaisahan sa VP Sara. At sa laki ng problema ng bansa, ay bakit si VP Sara ang pinagkakaabalahan nila? Sadya ba talagang ang main problem ng Pilipinas ay ang Duterte lang? Kung kayo ang tatanungin ko, naiisip nyo rin ba yung naiisip ko na baka another tanim witness na naman ito sa mga susunod na linggo? Para maging witness at maging assassin kuno ni VP Sara at magsasagawa na naman ng hearing patungkol dito sa death threat di umano ni VP Sara daw sa mag-asawang Liza at BBM. Nakakapagod panoorin yung ganitong paulit-ulit na script. Kayo din ba? Ano ang inyong opinyon? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.